Good day, grade 10. Kumusta naman kayo diha? O ginaot nga nagpadayon gihapon ang inyong pag-answer sa inyong mga modules kay next sa school year, you will be enrolling grade 11. So to help you or para mapadayon namo ang advocates as guidance teacher designate, ako gingi paningkamutan para maabot ninyo ang atuang career guidance. So bisan sa ani nga paagi, ako ma-share ninyo ang importance sa career guidance program, which is comprising the module 1, module 2, and module 3. So today we will be discussing all about the updates of Keto 12 program. Apil pod ani ang dili lang kay grade 10, apil pod ani ang grade 9 because di ta kay balo kung mag face to face na bata next year sa inyong pag grade 10 unya. So unahon ako ang Keto 12 updates. So, senior high school curriculum and programs. The Keto 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. So, holistically, ang purpose gud sa Keto 12 program is mao gini siya holistically develop Filipino with 21st century skills. So, that is the importance of having the Keto 12 program, para mahimo mong holistically develop Filipino with 21st century skills. Unsa man ning mga skills? Una, so mo ni siyang skills, information skills, media and technology skills, learning and innovation skills, communication skills, life and career skills. So mao ni siya ang mga being and becoming a whole person. So naamoy skills, so that is very important. That's why sa Keto 12 program naagyud ang mga shall we say practicum or sa tawag tuan ng uban nga magpraktikum mo sa lain-lain nga mga agency. Another learning areas to become a whole person is ang language, technology and livelihood education or the TLE, arts and humanities, mathematics and science. So mao ni ang inyong i-take up abot ninyo grade 11 and 12. Ug ato na siyang i-discuss karon after this one ang mga subjects nga gikuha karon sa grade 11 to 12 nga under aning mga learning areas. Curriculum support system. Kinsa man ang mga curriculum support system? So first is we have teachers. So that is why for the past years nag-hire ta og mga senior high teachers o senior high school teachers. Muna sila, inabot nila sa senior high school, teacher 2 na dito sila. Kay kasagaran nila intended for college instructor. So materials, facilities and equipment. Kinahanglan pud kayo na. So ICT environment. Naapot ay ICT di sa atong school. So importante kayo. Kaya na may mga subject in relation to ICT. Next is ang assessment. Another is school leadership and management. School division, technical assistant, community, industry, relevance and partnership. Muna sila yung mga naasa monitoring and evaluation system. Senior high school curriculum. So ang senior high school core curriculum, there are 8 learning areas. So mo na tong disgutan giniha na ay language, humanities, education, mathematics, philosophy, science, social science, PE and health. So naapot tay mga senior high school track. So mo ni siya ang gikalibugan sa uban, track and strand. So kani siya senior high school track ni siya. So ang senior high school track upat pud na siya. We have academic track, we have the technical vocational livelihood track or the TVL track, niya sports track and arts and design track. So sa tuwa sa El Pardo National High School, we are offering
naa sa academic track, which is GAS nga strand or General Academic Strand, because in academic track it includes the 4 strand. Una is ang EBM, so accountancy, business and management. So ang accountancy, business and management, I think naa na siya pod sa delegate sa atong silingan nga lungsod na EBM sa delegate. I don't know kung naa ba sa main school or sa PMDS. Murag sa PMDS naa. And then another strand is we have the General Academic Strand. So mao na ang ato ang strand karon sa El Pardo National High School. So ako na i-discuss karon kung unsa mga subject nga under sa General Academic Strand nga mo inyong enrollan diri kung in kaso ari mo enroll sa ato ang eskwelahan. Another is ang humanities. Humanities and social science, or gitawag ni siya og HUMS. So humanities and social sciences. That is another strand under academic track. Next is ang technology, science and technology, engineering and mathematics, or mao na gitawag nila og mga pang-engineer nga mga courses in college ninyo, ang STEM. Kanidang EBM, kasagaran ani nga courses nga inyo makuha kung mag-EBM mo related to accountancy. Kay accountancy business, so business ad, business management, so mo na ang mga kurso ana. So continue, the grade 11 and 12 will have 31 subject, 80 hours subject, totaling to 2,480 hours nga inyong i-take sa 11 and 12. Unya kani siyang 31 subject, gibulag-bulag pud ni siya into core subjects, track subject, which is applied track, and then the specialized subject. So ang core subject nato karon is sa una is 15 subjects. Mo na inyong kuhaon sa grade 11 ug 12, 15 subject. Pero karon gibalhin man ang DRR sa core, kay sa una ang DRR is part sa specialized subject. Nya gipabalhin man ni Sir Isaias Wagash, gibalhin into sa core subject. So nahimo na ni sang 16. Anyway, wala man ay problema kung pila ka subject ang atong kuhaon, basta dili ang muubos og 31 subjects. So dili ta mabalaka na mga grade 10. Unya ang track subject nga 16, so 31 man to no. So ang 15 karaan, 15 ang core subjects, and then 16 ang track subject. Ang track subject is being divided also into applied track subject, which is 7 subject. Ato na siyang i-discuss unya kung unsa na siya mga 7 subject, kay ang track ug ang specialized is ang track is parehas ra tao. Track applied subject and also sa core subject. Ang maglahi na nato sa kalinlain nga mga sa strand is ang specialized ray maglahi na to. Sa specialized subjects, we have 9 subject nga inyo i-take up, 11 and 12. So each subject will have 80 hours per semester. So tag 80 hours gina siya inig per semester nga inyo i-take up. So first grading, second grading, so muna atong first sem, so 80 hours na siya per subject. So PE and health will have 20 hours per semester, or for 4 semesters. Upat man ka semester, ka 2 years man 11 ug 12. So upat ka semester. So by semester 4 hours inyong i-take. So that is why mag-meet lang mo sa yung teacher sa PE and health 1 hour per week. So mao na siya ang atuang sa K to 12. Nya senior high school subjects. Sa senior high school subject, mao to gingon ako ganiha nga ang core subjects, whether kung unsa mga strands academic, whether EBM, STEM, GAS, o katong akana silang tulo STEM, parehas ra kita og core subjects tanan. Okay? Same content, same competencies. Okay? So ang sa applied subject, parehas ra pud ta. Okay? Parehas ra pud ta og content. Naa po na sila applied subject. Parehas ra kita og subject. For example, Pilipino sa piling larangan, naa po na sa EBM, nasa STEM, nasa GAS. Pero ang content is dili pareha. Okay? Kay kung sa EBM, of course, ang ilang subject dito more than, no? Mas labaw pa ang content nila kaysa naa sa GAS, kay dili man kita ingon nga mo focus ta dihang dapita.
Kay ang gas is pinaka-safe na siya sa tanan. Ay mo kahadlok nga maggasta dis El Pardo, there's no problem with that. So pag first na tong ambak aning K-12 nang hadlok tong atong mga estudyante sa una ni graduate na, because according to them dili kuno ka enroll ang naa sa gas. But so as ebidensya, so tanan ni graduate diri sa El Pardo National High School na enroll sa bisan unsa nga kurso sa bisan asa nga eskwelahan. So ay mo kahadlok kung gagas diri sa El Pardo, wala na problema. Different content but same ang competencies. Okay? So sa core, same content, same competencies. Applied subject, different content, same ang competencies. There is a specialized subject. Sa atuad there is a specialized subject. We have also 9 subjects under specialized. Different content, different competencies. Nga naman, lain-lain man taog specialized. Okay? Sa gas, lahi og specialized. Dili pod magkaparihay. Gagas, ang another school is gagas dito sa Picas. For example, Lunop National High School, na sila gas dito. But it does not mean nga pagkaparehas tag-specialize. Kaya ang specialize, na may mga subject na may kitawag og UMS 1, UMS 2. Depende na dito sa school head kung unsa nga part sa UMS nga ilang kuhaon dito sa UMS, sa specialize sa UMS. Unya, sa elective also, dili ta TVL diriha, dili ta TVL track. Ang ato lang elective under sa specialized subject is gikan sa TVL. Ang hairdressing and beauty and nail care. Okay? Okay, ako na ipakita ninyo. Senior high school core subjects. So muna ni sila ang senior high school core subject. Okay, listen ha, paminaw. So under sa language katong akong gi-discuss ganiha nga naay language katong senior high school core curriculum 8 learning areas. So under sa language learning areas, we have mao ni sila ang atong subject, no? Oral communication, reading and writing, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. So tanan nga academic track, tanang strands sa academic track, parehas tag subject tanang eskwelahan. Parehas tag core subjects. In fact, last year naigipagawas nga mimo nga gi-universalize ang matag core subject nga i-offer per sem. Okay? Per sem parehas tanang eskwelahan nga i-offer sa core subjects. So, ang nadito sa first sem is 6 core subjects ang gikuha parehas tanang eskwelahan. Ngano man nga ginana man na aron ang mo transfer from one school to another school, gamay na lang siya problemahon, ari na lang siya maproblema sa applied subject o sa specialized subjects. So, it does not mean also nga pwede mo makatransfer or advisable mo makatransfer. Pero in kaso gyud dili makaya, pwede ra gyud mo makatransfer. Mura ni siya problema nimo mag-double time ka kay naa may mga subject nga sa specialized nga gi-offer didto wala diri sa atua. So dili po na siya that does not mean nga mo credit mi ana. So mobalik ka kung unsay subject nga gi-offer diri sa atua sa El Pardo National High School. Next is ang humanities. Humanities, we have natay 21st century literature from the Philippines and the world. Duha man to kay humanities dito. Another humanities subject is contemporary Philippine arts from the region. So muna siya subject na to karon. Pero it does not mean nga na siya sa first sem, second sem, magdepende na sa pagbuhat sa schedule sa mga school head. Next is ang communication. Sa communication, we have media and information literacy. So MIL. So muna ang ako karon sa first sem. Another is sa mathematics. Learning areas is mathematics. We have 2 subjects under mathematics. The general mathematics and then statistics and probability. So lisod-lisod gini siya pero adto ni siya sa kuan sa lain nga subject whether sa ABM or STEM samot nang talisod. Science, so sa science under learning areas nga science, we have earth and life science. Lecture and laboratory ni siya. Earth and life science dayon. Another physical science still lecture and laboratory. Okay. Another sa learning areas nga social science, we have personal development or pansariling kaunlaran. Dayon understanding culture, society and politics. So mao ni siya mga subject nato karon nga gi-offer sa K-12 under sa core subjects.
Philosophy, we have also introduction to philosophy of the human person or pambungad sa filosofiya ng tao. And then lastly is ang PE and health. So physical education and health. So core total number of hours, we have 1,200 hours per sa whole nga SEM. Asa sa whole nga year 11 and 12. Track total number of hours, we have 1,280. Total is 2,480. Mo ni siya ang inyuhang kuhaon within 11 and 12, grade 11 and 12. Okay? So mo ni siya ang applied track subjects. Academic track with TVL, sports and arts and design. So mo ni siya ang atuang applied tracks or nasa applied subject. We have English for academic and professional purposes. Practical Research 1, Practical Research 2. So, Pilipino sa piling larangan, whether academic, sport, sining, at technical vocational. Empowerment Technologies for strand. So, muna giingon nga sa track, different ang content, same ang competencies. Kaya magdepende man sa strand niya. So, entrepreneurship, so applied subject na nato. Inquiries, investigation, and immersion. So, mao na ikapito. So, we have 7 applied subjects. Okay. So, mao ni siya ang ato ang specialized subject diri sa ato a. Listen very carefully because this is very important because there are some notions nga dili mao nga ang Ilpardo nag-offer og TVL. We are not offering TVL. We are offering GAS, or General Academic Strand. Only dang kay ang atong elective is from TVL. Muna dili mi sa Ilpardo kay hairdressing. So pag hairdressing lalaki man mi, wala na problema because nara man na siya sa ato ang elective. Okay? For example, di mo ni siya nahitabo. Pila to ka sa specialized subject, we have 9 subject. Una is ang Humanities 1. So, ang atong Humanities 1, unsa to ni siya? I don't know kung unsa ni isang subject ka to sa Humanities 1. Di man ako nag-handle ani. Kaning Humanities 1, gikuha po na siya dito sa Humanities, Hums nga strand majors. Humanities 2, we also have Humanities 2. We also have Social Science 1. Dayon applied economics, no nani applied economics, organization and management, ako ani siya karon, disaster readiness and risk reduction. So mo ni siya giingon ako ganiha, karon dili na ni siya sa specialized subject, gibalhin na ni siya sa core subject. Nganong gibalhin man sa core subject? Because it is very need para sa mga estudyante to learn all about sa disaster readiness and risk reduction. Kitang tanan kinalang makaibalo, no, how to reduce risk whether in our workplace or maglakaw-lakaw ta. So it is very important nga makaibalo ang matag estudyante mo grade to grade 12 all about sa disaster readiness and risk reduction. Mao nga gibalhin siya sa core kay ang core makuha man kuhaon man tanan sa tanan nga mga strand or track. Okay? So mao ni siya ang gingon ganiha, elective 1. Nata elective 1 under specialized subject from any track or strand. So, ang hitabo di sa Ilpardo National High School, ang elective 1 na to, gikuha na to sa TVL track. So, sa TVL track, mauni ang hairdressing. Okay? So, dili ta TVL strand ha? Dili ta kuan. Track nga TVL ang ato. Naata sa gas nga strand. Pero ang atong elective 1 is from TVL, which is hairdressing. Another ikawalo nga subject sa General Academic Strand specialized subject is ang elective 2. Okay? So ang elective 2 pud nato gikan gihapon sa TVL track, mao ang beauty and nail care. Kay mao may gikuha karon present sa grade 9 o sa grade 10 ang beauty and nail care sa grade 9, yung wellness massage pud sa grade 10. So according to them nga ang ato ang elective 2 kuhaon sa bisan asa sa duha nga gikuha sa 9 o 10. So mao na nga beauty and nail care. So ang atong hairdressing is that is for SEM. Sa una gikuha na nato og kuan pa lang kana nga usara ka SEM. So 80 plus 80 160 hours. Pero pagpa-check na ko, kaya ako pa may advisor adto,
kulangan taog 180 hours pod. So mao to ang nahitabo adtong time is nag catch up plan ko. Perting daghanang catch up plan may akong gibuhat adtong dapita. Sagdi na lang kapoy-kapoy tinura pero lang mo graduate. Ang akong paningkamutan is makagraduate jud ang mga bata kay kung dili po nat mo to himuan og catch up plan dili makagraduate ang mga bata. Okay? Another, we have work immersion, research, career advocacy, culminating activity. So that is why second sem grade 12 mag-work immersion na sila. Mura na sila mag-practicum. So diri sa tua kay kuan man ta kana nga unsay tawag aning hairdressing man ta. So adto sila mag-work immersion supposedly sa mga beauty salon. So mao ni ang ato mga grade 12, mga adto sila delegate last 2 years ago, delegate to kaduha. And then last year dito mi sa Uslob nag work immersion kay na may salon dito nga amiga pud si Ma'am Janji. So dito pud mi nag work immersion because ang work immersion partner is not easy to look kay daghang requirements pod nga kinahanglan ang division nga aron siya mahimo nga work immersion partner because we are dealing with students. We are dealing with male and female students which are very prone to abuse. So unya kasagaran ra mga tagya sa salon is wala man ko nagkuan nga mga kuan sila na feminine nga mga lawas. Wala po ingon nga mga abusar sila, magpugong lang ta sa posible nga mahitabo. So mao nga daghan kay requirements. So lisod kayo pagpangita og partner. I don't know karon nga pandemic man ta. So kani mo grade 12 karon wala pa ni siya announcement kung unsaon nato ni pagsulbad asa ni sila mag immersion. Okay? So rest assured siguro mo graduate pud siguro ni silang grade 12 karon. So kamo grade 10 ni grade 11 ninyo. So muna inyohang agian. Okay? So another sa specialized subject under sa EBM. So mo ni sila mga specialized subject under sa EBM specialized subject. We have applied economics, business ethics and social responsibility, fundamentals of accountancy, business and management. 1, fundamentals of accountancy, business and management. 2, business math, business finance, organizational management. So mo ni ang ato ang specialized subject sa GAS. Ang usaan ni is gikuha na to sa ABM specialized subject. So mao ni ang organization and management. Then next is ang principles of marketing. Naapod sila work immersion. So mo ni ang subject sa specialized subject sa ABM. That is why sa El Pardo National High School, sad to say, dili kita ka-offer og ABM. Nga naman, wala man tay mga teachers to handle this kind of subject nga lisod-lisod. Okay? So moong gas lang gyud ta. Okay? So sa mga accountancy kana nga dreamers, mag-accountancy sila. So pwede man mo enroll sa another school. So na may delegate na po'y PMDS. So na sila EBM or sa mga engineering subjects. So adto pod mo dito magpa-enroll. So samot na sa STEM kalisod ang ilhang specialize specialize for science, technology, engineering and mathematics strand. So STEM first subject pre-calculus. Ikaduhang subject basic calculus pagkalisod ani. Sunod general biology 1, general biology 2, general physics 1, general physics 2, general chemistry 1, general chemistry 2, and then work immersion. I don't know kung asa na sila mag-work immersion sa ilahang majors ani. Anak dagway ni sila sa engineering department sa munisipyo or unsa nga mga firms or agency nga na engineering department. So pwede ni sila dito mag immersion. Kay wala man tay kuan diri. So another so academic track, specialized subject, humanities. Okay, sa humanities, sa UMS. So muna ang mga specialized subject under sa UMS nga strand sa academic. Creative writing. So, malikhaing pagsulat. Naapod sila creative non-fiction.
Introduction to World Religion, Beliefs and System. Mo ni atua sa UMS 1 man siguro ni nato, Introduction to World Religion and Belief System. Nya na po tayo Trend, Network and Critical Thinking of the 21st Century. Philippine Politics and Governance, naapod ta. Community Engagement, Solidarity and Citizenship, wala lang taani. Discipline and Ideas in Social Science, wala po taani. Discipline and Ideas in the Applied Social Sciences, and then Work Immersion. So muna mga specialized subjects under sa UMS. So naatay ipangkuha dire sa UMS nga mo yatong i-specialize sa atuang strand nga gas. Okay? So wala problema kung ganahan mo magmaestra, ganahan mo magpulis, pwede ra gyapon sa gas because ang gas is applied to all man na siya. So pwede ra na siya kung wala gitay laing kapaingnan kay financially not able. So diri na lang ta sa El Pardo National High School. Kay di pa kay gasto, nya sure po gid nga makagraduate gid mo. Kay wala may mga balakid sa inyong kinabuhi ari man gihapon mo. So anyway, parehas ra magita og subject under sa core subject, applied subject, parehas ra kita ari lang ta maglahi sa specialized subjects, and then sa specialized subject kung gikan mo sa El Pardo gas, mobalin mo laing eskwelahan, mag-UMS pud mo didto, so gamay ra kayo diferensya, no? Kaya nga to ang specialized subject sa gas gikuha ra man po nato sa UMS nga specialized. Gawas lang anang elective 1 ug elective 2 kasi TVL to gikuha. Ug ang amo na ni gyud, mo na ni siya tanan. Gikuha na to hapit gid mahurot pod ang specialized sa UMS nga atong gi-specialize sa tuang gas. Okay? So each subject will have 80 hours per semester gihapon.